Isang maulang araw na naman po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon na andon, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ano ba ngayon? May 14, right? At papasok tayo ng trabaho at nakikita nyo naman, maulan. Okay? At mukhang magiging ganito daw po ang sitwasyon natin sa susunod na mga araw. Halos 5 araw na sunod-sunod na maulan, pero hindi naman siguro diretsong ulan. At any rate, kamusta po kayo mga Kapinoy? Lalo-lalo na diyan sa mga nandyan sa Pilipinas na katatapos lamang ng eleksyon. At simula po nung huling vlog natin, nung Lunes, ay mukhang hindi naman po nagbabago ang posisyon ng mga nanalong senador. Although hindi pa po napoproclaim ng COMELEC kung sino yung mga nanalong senador, ay more or less 97% to 98% na po ang nasabi ang lumabas. At ang mga nanalo ay hindi most of them are expected, pero hindi po natin akalain na ganito ang kalalabasan. So, dito po sa senatorial race results, as of 11:29 on May 14 sa Pilipinas, ito po ang lumalabas ngayon. Ito, si Senator Bongo ang number 1. Number 2 is si Bam Aquino. Number 3 is si Bato de la Rosa. Number 4 ay si Tulfo Erwin. Number 5, Kiko Pangilinan. Number 6, Marcoleta Rodante. Number 7, Ping Lacson. Number 8, Tito Soto. Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Number 11, Lito Lapid. Number 12, Amy Marcos. Ito po ang mga humahabol pa. Number 13 ay si Ben Tulfo. Number 14, Ramon Revilla. Number 15 ay si Binay. Hindi ako nagkakamali. Okay, so marami ang katulad ng nasabi ko, medyo dito sa top 12 na to ay talaga namang nakakagulat, At hindi po naisip na magiging ganito. Although ang mga expected diyan ay siyempre itong si Bongo sa mga nakaraang survey, Si Bongo, si Bato, yan, si Ping Lacson, okay, Pia Cayetano, yan ang mga lalabas, Lito Lapid, Pero ito si Soto, ganun din, Pero ang nasupresa po tayo dito sa paglabas ng number 2 ay itong si Bam Aquino. At number 5, si Kiko Pangilinan, sa mga surveys ay hindi po lumalabas na talagang solid na makakapasok ng top 12, Itong si Bam Aquino na sa mga survey ay talaga namang naandun po sa top 12, top 13, top 12, top 13, 14 hanggang dyan po, Ito si Kiko Pangilinan ay nasa 15, Aba, kagulat-gulat dahil lumabas po na number 2 at number 5. Si Bam Aquino number 2, number 5 si Kiko Pangilinan. At isa pang nakakagulat ay itong si Marcoleta, Nationally hindi naman po siya kilala, Pero sa mga surveys din hindi rin halos siya lumalabas,
nandun siya sa andyan sa may pahuli, like 15, 16, 13, mga ganon, Pero hindi rin inaasahan na magiging number 6. Right? Okay. So, ito naman pong si yung ibang mga kandidato ay of course ay mga expected na yan except itong kay Marcos din, kay Jaime Marcos na barely hanging na andyan, si Camille Villar, pero ano po sila ito si Camille Villar medyo pumapasok pa nun nasa 11, 10, 11, 10, 12, mga ganun po na we were thinking na mahihirapan siya pero nakapasok pa rin po, Etong si Marcos naman, nung huling mga survey ay naandyan na sa ilalim din. Mga 14, 15, 13. And now, talagang andun pa rin, nakasabit sa number 12, Although sinusundan siya ni Ben Tulfo na mayroong 2 million vote ata po ang diferensya ni Jaime Marcos kay Ben Tulfo. So more or less baka hindi na rin nga po magbago yan, sitwasyon na yan. Ganyan na yan. Okay, so meron din pong unexpected na ganyan na mangyayari. Ito pong Akbayan Party list, Akbayan Party list. Wherein ay nakakuha ng higit kung hindi ako nagkakamali mga at least 2 million votes, sa isang party list, malaki po 'yun, at makakakuha sila ng 3 seats, 3 seats, sa Kongreso. Tatandaan natin, Akbayan Party List ay initially last 2022 election, hindi po nakakuha ng seat initially. Why did I say initially? Kasi po nung 2022 election actually ay sila ay number 57, na kailangan ay makapasok sa 56 pero number 57 sila. And then nung bandang huli na disqualify po ang Waray party list, So nakapasok sila lately sa noong 2024 around September, I think. So pininoklama sila ng COMELEC. So kaya initially wala sila, tapos because of the disqualification of a certain party ng party list din ay nakapasok po sila. Sila po ang sumunod. Ngayon, nakatatlo silang seats. So talagang malakas, malakas. At padalawa, isa rin sa hindi masyadong inaasahan ay ang ML Party. ML Party List ay yan po ay ang mamamayang liberal na pinangungunahan ni Leila de Lima. Nakapasok din po isang seat. And actually, may balita po tayo na itong si Leila de Lima, since sigurado na makapasok, ay kinausap na ni Romualdez na kung po pwede siyang maging miyembro ng prosecution panel sa impeachment ni Sara Duterte, which I heard based from some news, from the major media outlets, ay tinanggap niya bilang prosecution panel, So, all right, ano ngayon ang ibig sabihin nitong resulta na to? Alam niyo po, ang midterms ayan ay parang yung midterms election ay parang diyan mo mababase kung ano ang saloobin ng mga Pilipino, sa kasalukuyang gobyerno, Ang kasalukuyang gobyerno ay gobyerno ni Marcos. All right. So, ito daw po. Kung titingnan natin, mukhang ang mga tao ay naguguluhan, naguguluhan, naghahanap,
at hindi talaga unified, ano? Iba't iba ang kanilang kagustuhan. Kung mapapansin natin, itong sa Senado, may dalawang kakampings, ano? Which is si Bam Aquino at saka si Kiko Pandidigan, Pangilinan. Meron pong tinatawag nating lima, no? Lima na nasa Makaduterte. Sino yung mga yan? Si Bongo, si Bato, si Marcoleta. At of course, sinasama na natin itong si Camille Villar dahil ito ay inendorso din ni Sara Duterte. At ang panlima ay ito naman pong si Amy Marcos, ano? So, lima ang Makaduterte. At lima rin po ang galing sa alyansa. Sino yun? Yan Tulfo, si Dito Lapid, si Ping Lacson, si Cayetano, di ba? At sino pa? Meron pang isa. Sino pa nga ba? Dito Lapid. Nasabi ko na ba? O yun, basta lima yan, ano? 12 yan. Okay, so 5-5-2. 5-5-2. So, kung makikita nyo talaga na divided ang tao, ano? Medyo hindi nakakasiguro ang gobyerno, ang present government, kung sino talaga ang kagustuhan ng mga tao. Mukhang hindi kaaya-aya ang resulta para sa gobyerno ngayon, ano? Diba? Usually, yan po ay malakas ang present government, ano? Kung sino man yung nasa posisyon, yan ang malakas sa Senado, ano? Kung sino yung malakas, kung sino yung nasa pwesto, sila ang nananalo. Eh, ngayon po mukhang hati, ano? Hati. At saka ang mga tao ay because of this sudden surge of the votes of Pangilinan and Bam, ay mukhang naandyan pa rin po talaga ang kakampings. Ano? Yan po ang nagdala, mga kabataan at yung mga nag-a-aspire ng pagbabago. Pinakikita lang ng eleksyon na yan na naandyan pa. At meron pang lakas ang mga tunay na oposisyon sa Pilipinas. Okay? Kahit po sa mga resulta ng probinsya, ganun din po hati din, ano? Hati. So, alaman natin anong mangyayari sa susunod na kabanata. Okay? Magandang at maulang araw po sa inyong ulit. Bye-bye.